Sa ika-6 na araw ng rescue operation sa pagguho sa landfill sa Cebu City, kumakapit pa rin sa pag-asa ang ilang kaanak na mahanap ang kanilang mga mahal sa buhay. 13 ang patay sa pagguho at 23 ang hinahanap pa. Saksi live, si Mariz Uman. Mariz? Pia, narito ako ngayon sa isang bahagi ng paanan ng Binaliw Landfill kung saan naganap yung pagguho ng bundok ng mga basura noong Huwebes. At dito nga sa aking likuran, makikita ninyo, dito dinadala yung mga debris, yung ilan sa mga debris na nakukuha mula doon sa pinangyarihan nga ng guho. Hanggang sa mga sandali pong ito ay tuloy-tuloy po ang operasyon ng mga rescuers. Katunayan, 24 oras ay sinasagawang search and rescue operations para sa 23 nawawala pa. Mula sa himpapawid, kita ang itsura ng Ground Zero sa Binaliw Landfill sa Cebu City. Hala! Patay sila! Hala! 5 araw matapos gumuho ang gabundok na basura na dumagan sa ilang trabahador. Naaagnas na ang bangkay na ito bago maialis ng mga rescuer mula sa pagkakaipit sa nakadagang bahagi ng pasilidad ng landfill. Ang 50 anyo sa biktimang babae ay ika-11 sa 13 nasawi. Ang kapatid ni Rhea na isang welder sa Primeway Solutions, wala na ring buhay nang maiahon mula sa guho. Ito pagtayo na ako mong kuya, kay mamay na kung nakita niya pitaka o kiyayawi. Wala na ako na to sa tanaw, pa naman, burot naman niya tanang lawas. Lalong masakit dahil kaka-opera lang daw ng kanilang ama. Nanlulumo ito habang nagpapagaling matapos malaman ang sinapit ng anak. Pakibag ko magunoperahan akong papa. Nawala biyato siya kahibalo. Wala siya kahibalo nga. Is usad ito yung anak na tabunan. Pero sakit niya po. Buot sa utukan. Sadya kay may pagkoan na to January. Ko kay balumuon na dito. Ayon sa isang dump truck driver na muntik madamay sa trash slide, bago ang pagguho ay napansin na niyang gumalaw ang patong-patong na basura. Pag yabo na ko diha, pag dam na ko, ang basura, aksyon na siya gana, uyog na ba? Mo tong loader na ko, akong ipadalig patawag ang bako kay gipakab-kab na ko. Karon kay potong nagdali-dali mig lus naog, pero napay ni puli na mong lain nga nagyabog yun. Hanggang ngayon ay patuloy ang paggalaw ng basura at maaaring bumagsak ang mga bahagi ng naiwang pasilidad ayon sa mga rescuer. Kaya maingat ang galaw nila pati paggamit sa mga crane at hindi basta-basta mapaspas ang paghahanap sa 23 pang nawawala. Ug mag-uwan gani ato i-halt ang operation. Hunong dayon kay that's for the safety of the responders. Lagi punta sa stage of search and rescue. We cannot say it retrieval. It's unfair for the family. Bawal nang lumapit sa Ground Zero ang media at kaanak ng mga nawawala. Kaya ang ilan sa kanila mula sa malayo nakatanaw at nag-aabang. Isa sa mga umaasa si Jeremy, pero tanggap na raw niya kung sakaling matagpuan na wala ng buhay ang mister niyang si Dexter. Sakit ay kung lugan, sir. Hindi ko gila. Walay adlaw nga wak ko magila. Halos, magtaw ni mo man ako sa kapisyo para sa kumana. Ang ako panawagan sa paspasan nila itong taon. Kaya para naasad may chance nga makuha nga tibuok pa ang among mga relatives diha. Tibuok pa akong bana nga maila pa itaw na mo diha nga mahayap tarong. Nawawala rin ang anak ni Tatay Juventino. Ang akong gibati karon nga sakit kayo nga dili makuha ang akong anak mo nga ang akong yung gusto nga mupauli ako sa amo ang dapit nga makuha gyud ang akong anak di makuha ang akong anak di ko pauli kay ang uban nakuha man nya gakuha rin magpabilin sakitan ako. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, nangako ang pamunuan ng kumpanya na aakuin ang mga gastusin ng mga apektadong trabahador. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang City Hall. Ipinauubaya na raw nila ang investigasyon sa DENR-EMB. In terms of the liability due to the incident, I don't know kung incident man-made or natural catastrophe.
we will refer that to the government, the DNR, the EMB, to investigate the matter. Sa DNR-EMB rin iniutos ni Environment Secretary Rafael Lotilla ang pagkakasa ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan sa landfill habang naghahanap ng solusyon sa problema ng Cebu City sa basura. Pia, ito nakikita ninyo sa aking likuran ay ang patuloy na pagbabagsak ng mga debris na nakukuha pa rin mula dun sa guho sa loob bilang bahagi pa rin no, ng paghahanap nga para mas mahanap yung mga nawawala pa, talagang tinatanggal na yung mga debris at dito naman dinadala. Samantala, meron pong 2 shifts ng mga rescuer na binubuo ng aabot sa 500 mga rescuer o mga tauhan mula sa Bureau of Fire Protection, AFP, PNP, mga government agencies, pati Prime Waste Solutions Incorporated. At hinati naman sa 4 na quadrant yung pinaghahanapan. Gamit-gamit yung mga malalaki o heavy equipment gaya ng mga crane at mga backhoe para mas mapadali at mas maging efficient yung kanilang operasyon. At yan pa rin ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Cebu City para sa GMA Integrated News. Ako, si Mariz Umali, ang inyong saksi. Hindi makapaghain ng referral sa investigasyon kaugnay sa mga flood control project ang Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil kulang daw sila sa mga commissioner. Ayon po yan kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin. Ginasahan naman ng sakdal para sa mga kasong graft at malversation si Sara Diskaya at 9 na iba pa. Saksi, si Rafi Tima. Pasado alas 9 kaninang umaga nang dumating sa Lapu-Lapu RTC Branch 27 sina Sara Diskaya, Maria Roma Rimando ng St. Timothy Construction at 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental. Doon sila binasahan ng sakdal para sa mga kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnay sa umunoy Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ibinasura ang motion to quash information at ang motion para ibalik ang mga akusado sa kustodiya ng NBI. Ibinasura rin ang hiling ng mga abogado ng mga akusado na ilipat sa ibang araw ang arraignment. Not guilty plea ang inihain ng mga akusado. Maybe we'll file a motion for reconsideration or petition for certiorari. So we will be moving forward without abandoning our remedies. We argued in our comment that the suspension issued by the court will be superfluous considering that my clients have already been preventively suspended by DPWH. But anyway, the court has its own mind, so we will be, I think we are also going to question that part of the ruling in our motion for reconsideration. Hindi nagpaunlak ng panayam si Diskaya at kanyang mga abogado. Sa February 3 ang pre-trial ng kaso. Nasa DOJ naman ngayong umaga si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ayon sa abogado niya, walang katotohanan ng mga lumabas na ulat na nag-recant o binawi niya ang kanyang mga pahayag sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa Sandigan Bayan, ibinasura naman ng 5th Division ang urgent motion for reconsideration ni dating Congressman Zaldico laban sa pagdeklara sa kanya bilang pugante at pagkakabasura ng kanyang passport. Sa pinakahuling impormasyon ng DILG, nasa Portugal si Ko at pinaniniwalaang meron siyang Portuguese passport. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, nag-utos na si Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan ang mga paraan para maibalik si Ko sa bansa sa lalong madaling panahon. There is the Interpol, there is the United Nations, there are other agencies which we can pass through. So pinapag-aralan niya sa amin kung paano gagawin. Ang mga sasakyan namang iniuugnay kay Ko at kinumpiska nitong Huwebes, nananatili sa kustodiya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin, kung mapapatunayang pag-aari ni Ko ang mga sasakyang nakapangalan sa ilang kumpanya, malaking tulong ito para mapalakas ang kaso laban sa dating kongresista. Ang titignan mo dyan, ano ba yung mga kontrata na nakuha ng company na yan? Di ba? And then, kailan na-acquire yung sasakyan? So, dahil company yan, anong pinambili ng sasakyan? Natuntun daw ang mga sasakyan dahil sa sumbong na isang sibilyang nagtungo sa kanilang opisina. Hindi na idinitalya ang pagkakakilanlan ng nagbigay ng tip. Panawagan ng ICI, tularan siya ng iba pang may nalalaman sa mga ari-arian ng mga sangkot sa flood control scandal. Kung yung mga nakakaalam, ganun din ang gagawin, mapapabilis talaga yung asset recovery natin. Sa ngayon, di raw makapagbigay ng referral ng ICI kaugnay sa investigasyon sa flood control projects. Kulang daw kasi sila sa commissioner. Sa mga original na commissioner ng ICI, si ICI Chairman Andres Reyes Jr. na lang
ang natira matapos mag-resign sina Rogelio Singson at Rosana Fajardo. Hindi raw sila apektado ng balibalitang mabubuwag sila. Pero susulat sila sa palasyo para tanungin kung maipapalit sila sa mga nagbitiw na commissioner. Wala pong anumang panag-uutos pa ang Pangulo, kundi pagpatuloy pa rin ang kanilang mandato. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Pinagmumulta ng Department of Energy ng 24 na bilyong piso ang Solar Philippines Power Projects Holding. Yan po ang kumpanyang itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Dahil umano yan sa kabiguan ng kumpanya na tuparin ang mga kontrata. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Dahil di kong ma-deliver ang commitment na halos 12,000 megawatts na power supply, kinansela ng Department of Energy ang mga kontrata para rito ng Solar Philippines Power Project Holdings. Kumpanyang itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ang kanselasyon, bahagi ng mas malawak na paglilinis daw ng DOE sa mga hindi natutupad na kontrata. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na mga lehitimo at seryosong investors lamang ang gusto nila sa energy sector. Kaya kinansela nila ang mga kontratang aabot sa 17,000 megawatts ng renewable energy, kabilang ang sa Solar Philippines. Ayon kay Garin, ilang beses silang nagpadala ng show cause orders at iba pa, pero wala raw silang nakuhang tugon sa Solar Philippines. Pinagmumulta sila ng tinatayang 24 billion pesos. Dagdag ni Garin, ang kanselasyon ay base lamang sa discipline, performance at pagpapatupad ng kanilang contractual obligations. Pagsunod-an niya ito sa integridad ng mga kontrata at pananagutan sa publiko at hindi dahil sa politika. Ayon pa sa kalihim, posibleng kulangin na ang reserbang kuryente sa hinaharap at hindi mangyayari ang inaasahan sanang pagbaba ng presyo ng kuryente. Hininga namin ang reaksyon si Leviste at ang Solar Philippines, ngunit wala pa silang tugon. Tungkol naman sa umano'y pagbebenta ng shares ng kumpanya ni Leviste nang walang pasapi at pagpayag ng Kamara na nagbigay ng prangkisa nito, sinabi ng isang vice chairperson ng House Committee on Legislative Franchises na iimbestigahan ng komite ang issue kung may maghahain ng resolusyon. Sir, kailangan kong may reso, hindi po pwedeng mo Well, first, let me just say it's my first term as a congressman. From my understanding, there has to be some kind of resolution because that's the formal way of actually bringing it to the attention of the committee. Kamakailan, sinabi ng kongresista na magbibigay siya ng 2 linggo para sabihin na ng mga tao ang lahat tungkol sa kanya. Sa kanya ito sasagutin sa pagbubukas ng Kongreso sa January 26. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Posibleng maging bagyo ang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility bukas o sa Huwebes. Papangalanan po itong ADA. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng LPA 825 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Kikilos ito pahilagang kanluran at posibleng pinakamalapit sa lupa sa Biyernes at Sabado. Sa ngayon, ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ay ang trough o bahagi ng mga kaulapan ng LPA. Easterly sa amihan naman ang makakaapekto sa iba pang panig ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, may tsansa na ng ulan sa Cagayan, Isabela, Apaya, Cordillera, Mindoro Provinces, Quezon at Caraga. At pagsapit ng hapon, mas mataas na ang tsansang ulanin ang silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Gayon din sa Caraga at Davao Region, pati na sa ilang bahagi ng Sorsogon at Bicol Region. Sa Metro Manila, posibleng umulan bukas, lalo na sa hapon at gabi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.